bagal-bagal naman ang takbo nitong vapor. Hay nako, at yung mga nagdaraang kasko, bangka, balsa, at yung mga Indyo nagsisipaligot, nagsisilaba, nakakasira sila ng ganda ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo nitong vapor kung walang mga Indyong nakaharang. Ang katalinuhan ng mga siyentista gusto kong bigyan ng pagpapahalaga. Dahil kung wala ang mga ito, wala tayong pagunlad. At kaya kailangan natin pag-aralan, lalo na ang mga tao rito. Tumingin ka, Benside. Kaya sa lamang kailangan upang mapaganda ang Ilog Pasig. Hindi na kailangan mag-aaral ng sensya. Matalino pag-iisip ang kailangan. Kailangan mong isiping malaking suliranin ang liko-liko at mabuhanging Ilog Pasig. Mga simpleng problema lang yan na nangangailangan ng simpleng dakika. Dapat lang maghukay ng isang malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan na maglalago sa Maynila. At ang lupang mahuhukay ay itatapon sa dating ilog. At kung magagawa iyay, tiyak na mapapadali ang paglalakbay. Ngunit saan tayo kukuha ng pambabayad sa mga manggagawa? Walang magugugol sapagkat pipilitin magtrabaho ang mamamayan, bata man o matanda. Na maganda may dudulot yan kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa na ba ang mga taga-Ehipto? Nag-alsa na rin ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Ngunit hindi taga-Ehipto, may Hudyo ang iyong kaharap. At ang mga Pilipino'y hindi miminsang naghimagsik. Ang panahong tinutukoy nyo ay matagal nang nakalipas. Hindi na muling maghihimagsik ang bansang ito. Dagsaan man sila ng gawain at patawan ng matataas na buwis. Indyong Ingles. Kamusta naman si Kapitan Tiago? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman. Tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila, tinitiyak kong hindi niya may sa katuparan. Nagkakamali po kayo. Kung hindi po ngayon, bukas po namin matatanggap ang paintulong. Si Padre Rene na binigyan namin ng isang kastanyong kabayo ay nangakong tutulungan kami sa kapitan niya. Saan naman kayo kuha ng pera? Nagkambag-ambag na po ang mga estudyante. May mga profesor na rin po. Ang kalahati Pilipino at ang iba naman ay Kastila. Kilala niyo po ba si Macaray? Bukas palad niyang inalok ang kanilang tiraan upang maging isang paaralan. Sana'y magtagumpay kayo. Maiwan ko na muna kayo at akit ako sa taas. Ano naman ang sinabi ng iyong amayin tungkol kay Paulita? Binigyan niya ako ng paalala sa pagkilatis ng aking mapagpangasawa. Ngunit pinuri ko sa kanya si Paulita. Sinabi ko na walang makakapantay sa kanya sa Maynila at lahat na ata ng MA nasa kanya na. Oo nga, maganda at mayaman. Kaso, Ha? Ano? oh, huwag kang kabahan. Ang nais ko lamang sabihin ay kaya lang, palagi niya kasama ang tiyeng napakamasungit. Kamusta, Senyor Basilio? Ikaw ba'y papauwi na at magbabakasyon? At sino naman itong kasama mo? Isang kababayan? Hindi po, pero magkalapit lamang ang aming bayan. Siya po si Sagani Don Simon. Kamusta naman ang inyong lalawigan? Balita ko na dahil sa mahihirap ang tao roon ay hindi daw nakakabili ng mga alahas. Hindi nga po bumibili kasi hindi po kailangan. Uminom na lang tayo ng serbesa. Ako ang taya. Pasensya na po, ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Ayon kay Padre Camora, makakasama kung puro tubig lang ang iniinom. Kung tubig lang sana ang iniinom ni Padre Camora, tiyak na marami na siyang naiipong pera. Di tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay maaaring tumunaw ng apoy. At kapag ito'y nagalit, ito'y maaaring lumawak at maging isang dagat at handang magwasak at pumatay. At kapag ito'y pinainit, ito'y maaaring singaw na handang tumunaw. Bueno, muna na ako sa inyo at itutuloy ko pa ang pag-inom ng aking serbesa. Nakapangilabot ang tao ngayon. Hindi mo ba alam na siya ang tagapayan ng Kapitan General? Talaga? Padre Florentino, hinahanap na po kayo ng mga kasama niya sa taas. Susunod na ako. Kakausapin ko lang ang aking pamangkin. Huwag kang aakyat sa kaberta habang ako'y naroon. Saan kayo nang galing, senyor? Sa iba ba, nagtanong-tanong sa mga pasahero kung may alam silang mga alam. Kung
sa alamat, ang Ilog Pasig ay mayaman. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Bukod doon, may isa pang alamat na tumutukoy naman sa kuweba. Ito ay ang alamat ni Doña Jeronima. Alamat ni Doña Jeronima? Magandang pangalan. Sige, Kapitan, ikwento mo nga sa akin yan. Si Padre Florentino, Senyor Simon, ang lubos na nakakaalam tungkol sa mga alamat. Isang binata raw na papakasalan ng isang babae. Ngunit sa labis na pag-aaral, nakalimutan ito. Ngunit ang babae ay patuloy na nag-iintay sa kanyang iniirong. Siya si Doña Jeronima. Nagulat na lang siya na binata ay isa ng aspespo. Nagmakaawa ang babae na siya'y pakasalan ngunit hindi ito nangyari. Ginawan siya ng binata na isang kuweba dahil sa karangyaan, andon niya ay araw-araw nagpapahanda. Isang gabi, biglang binaha sa ilog at doon natuloy na walas Doña Jeronima. Nalilimot na ang kwentong ito at unting mamayan na lang ang nakakaalam. Napakagandang alamat, napaka-sentimental. Susulat ko ito sa pahayagan. Ano sa palagay mo, Padre Salvi? Hindi ba't mas mainam na ipinasok ang Donya sa Beaterio? Halimbawa sa Santa Clara. Doon ay pwede niyang dalawin ng Donya na hindi pinaghihinalaan ng mga tao. Sa nasabing monasteryo rin, maaaring kupisalin ng arsobispo ang dalaga at magkumunyon sa kanya. Mga alamat na pinag-uusapan natin. Bakit napunta na ito sa kumpisal at komunyon? Ano, may alam akong isang alamat na walang katapat at walang kalamat-lamat. Ito ay tungkol sa milagro ni San Nicolas. Tungkol ito sa isang inchik na sakay na isang bangka. Nang dumaan ito sa simbahan, may lumabas na isang demonyong nagkatawang buhaya. Inihampas ito ang buntot, kinataob ng bangka. Natakot ang inchik at sinigaw ang pangalan ni San Nicolas. At naging bato ang buhaya. Pasok na pala tayo sa lawa, Kapitan. Alam ba ninyo kung saan ba dakaw rito napatay ang pilibusterong nagngangalang Navera, Guevara o Ibarra? Tingin kayo roon. Ayon sa mga Guardia Civil na humabot sa mga tulisan, si Ibarra na makitang wala siyang ligtas ay tumalon mula sa bangka at lumangoy. Ping lilitaw siya ay pinaulanan siya ng bala. Doon sa malayo ay hindi na siya makita. Ngunit sa dakong iyon ay nagkulay dugo. Yan ang nangyari 13 taon na ang nakararaan. O sige, sumilong na muna tayo. O sige, konting pahinga na tayo muling bubalik sa sakahan. Kunting tiyaga na lang at mapapalagutin natin itong ating bukid. Huwag kayong mag-alala, Ama, Ina. Andito kami ni Kuya Tanot ni Ate Lucia upang tulungan kayo sa pagpapalagon ng ating sakahan. Nay, ayos ka lang ba? Oo, ayos na ako. Ama, si Ina po! Ingkong, tayo! Ina, si Ina po! Kumoko na. Ingkong! Ano nangyari? Ano ang problema, anak? Ang mga prailama, humingi sila ng renta sa ating lupang pinagsakahan at pinaghirapan. Hinahon ka, anak. Isipin mo na lamang, lumaki ang buhay sa katihan. Hinahon. Isipin mo na lamang nagsidatingan ng mga kamag-anak ng buhaya sa katihan. Sino po sila at ano pong kailangan niyo? Sino sila, Ama? Magandang hapon sa inyo, kami mga Guardia Civil. Narito kami upang kunin si Tano para pagsilbi sa mga depensa militar. Hindi niyo makuha ang aking anak. Wala kayong magagawa.
habulin dito. Sumama ka na sa amin kung gusto mong mabuhay. Tandang Selo! Tandang Selo! Huli! Huli! Bago umaga ng pinakakagulat kami, nangyari po ba? Si Talas binalanggo ng mga tulisan, pinapatubos ng 500 piso. Kapag daw di nyo natubos ng 2 araw, ipapapatay daw ito. Diyos ko. Kabag-abag ang kanyang sinapit. Hoy, nabalitaan niyo na ba ang nangyari sa pamilya ni Cabezang Tales? Ang alam ko mabait at masipag si Cabezang Tales. Oh, talaga? Nabalitaan ko din na kinuha ng mga gwardiya sibil ang kanyang anak na si Tano. Naku, kawawa naman ang matanda at ang bunsong anak ni Cabezang Tales. Si Huli? Oo, ang alam ko nga ay nagbebenta si Huli ng mga kagamitan para matubos ang kanyang ama. Nakikinuha daw ng mga tulisan. Ay, hindi ko alam yun. Kawawa talaga si Tandang Selo. Kailangan mo pa talaga magpaka-alila kay Nagtadyang. Wala na pong ibang paraan, Ingkong. Kahit lumusot sa butas ng karay, may gagawin ko. Kung yun lamang ang tanging paraan upang maligtas si ama sa kamay ng mga tulisan. Pero may iba pa siguro. Naisanla ko na po lahat ng aking mga alahas. Mapera lang po sa agnos na bigay sa akin ni Basilio. Ngunit, hindi pa rin po ito sapat. Wala na pong ibang paraan kundi ito lamang. Ingkong, magpahinga na po kayo. Bukas na po ang magiging alis ko. Kamusta na ina? Matagal-tagal na rin po ah. 13 taon nang nakakaraan. Ngunit sariwa pa rin ang lahat dito sa isipan ko. Matagal na, pero ramdam na ramdam at naalala ko pa rin ang sakit na dulot ng nakaraan. Si Ginoong Simon, ngunit ang ginagawa niya rito. May tutulong pa ba ako sa inyo, Ginoong? Ano ginagawa mo sa gubat na ito? Kung naalala niyo pa, dito mismo sa pok na ito tayo nagkakilala. 13 taon nang nakakaraan. Kayo ang naghandog sa akin ng pakikiramay. At sa palagay mo'y, sino ako? Kayo si Crisostoma Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba alam na dahil dito'y maaari ka masawi sa aking mga kamay? Ang pagkakatuklas mo sa aking lihim ay isang malaking banta para sa akin. Ang maaaring pagkakabunyag dito'y sisira sa aking mga plano. Sa planong paghimagsik, sa planong matagal ko ng pinaghandaan. Kung gayon ay nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakalipas upang dakilaan ng isang kaibigan na inilaan ng buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga pang-api. At ngayon, ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain ang laso na naiwan ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon, kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan na pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pabansa. Aanuhin natin ang wikang iyan. Itatago ng huwad na wikang iyan ang ating karapatan at ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong nakataya dito ang katuparan ng aking mga plano, hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating isa katuparan ng aking mga plano laban sa mga pang-api. Salamat sa inyong pagtitiwala, Ginoo. Ngunit ako man ay may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. Anong iyong mapapalakoy kay makakapagtapos? Makikita po bang basaya ang iyong bayan? Makikita po bang basaya ang iyong bayan? Makikita po bang malaya ang mga tao? At ano, iyon na lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng taong siyang pumatay mismo sa kanila? Anong gusto niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban gayong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman ng kanyang bangkay. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong? Ginoong Simon, mababa man ng hatol ng hukom, wala na silang magagawa. Hindi kaya ng kanilang pasya na maibalik ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang matahimik. Wala rin naman mapapala sa aking paghihiganti. Paggabi na, bumalik ka na sa inyo. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim. Dahil kung ihiyag mo ito'y, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. O sige po.
Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamamatay ang mahihina, matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na. Napakaganda naman ang alahas na ito. Kaya nga puro gawas lang. Ang kwintas na yan ay dating pagmamayari ni Cleopatra na natagpuan sa piramide. Ang katabi ng kwintas na yan ay ang siksing na gawa sa ametista. Napakaganda ng mga ito. Yan siguro ang pinadalang singsing ni Hannibal matapos magkagyari sa Kenya. Tingnan nyo. Ginang Simon, bumibili mo ba kayo ng mga hiyas? Oo. Kayo po, Kabesang Tales, may nitago ba kayong mga alahas? Pagbili na lang aking anak ang lahat ng kanyang mga alahas, at ang natitira na lamang ay wala namang halaga. Teka, Kabesang Tales, nasaan ang Agnos si Maria Clara? Agnos ni Maria Clara? Opo, isang magandang Agnos na may brilyante at esmeralda. Suot po ito ng matalik kong kaibigan bago siya pumasok ng monasteryo. Maganda! Magkano ko ipagbibili? Nagustuhan ko ang disenyo nito. Ipagbibili niyo po ba ng 500, 1,000, o 5,000? Sabihin niyo po. O gusto niyo ipalit niyo sa alahas sa mga dala ko? Mamili po kayo. Kung ako ang masusunod, hindi ko ipagbibili ang lakit na yan. Itatago ko na lang yan para maging relikya sapagkat pinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mamamatay na sana. Iyan siguro ang dahilan kung bakit ayaw pagbili ni Huli ang lakit at pinili maging alila. Kung papayagan nyo, ay hingin ko po muna ang permiso ng aking anak. Hintayin nyo lang po ako. Talagang napakabait sa akin ang tadhana ngayon. Talagang sineswerte ako. Simon, halika rito at sumali ka sa amin. Oo nga pala, anong naririyan ngayon? Humingi po ng paintulot kamahalan ng mga kabataan na makapagpatayo ng isang paaralan ng wikang Kastila. Ano sa palagay nyo? Kapitan General, ang kanilang kahilingan ay makatarungan. May mga bagay na dapat isaisip bukod sa hindi napapanahon ang kahilingan. May kutob akong masama ang layunin ng mga kabataan. Iya isang tahimik na pag-aalsa. Isang paghihimagsik na ang sandata ay papel. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng ilang kabataan na pawing kilala sa pagkamakabago at kapalaluan. Si Isaganila, pamangkin ni Padre Florentino, isang binata na nagangalang Pakaraig. Isang binata na napakaganda ng ugali at nakakalugod. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mayaman at inululugod ng kondesa na inyong tingnan. At isa pa nag-aaral ng medisina, si Basilio. Gayon pala, itala ang pangalan niyan. Ngunit, Kapitan General, hanggang ngayon ay wala pa rin subong laban sa mga binatang iyan. At tanging kahilingan lamang nila ay makatarungan. Saka lang natin tatanggalan ng permiso at paintulot kapag talagang aabuso. Ngunit ang mga Diyo dapat ay hindi matuto ng Kastila. Nararapat lang na tayo ang unang magalak sa mga nag-aaral. Ang bayan ay mangmang at mahina na ngayon. Ngunit bukas ay iba na. Ang kanilang paglakas ay hindi natin mapipigil. Sapagkat pinaglalaban nila ang kanilang katuwiran. Bakit hindi tayo magbago? Sapagkat sila ay wala pang kamuwang-muwang. Ang kabataan ay tamad at nagsusumigasig pag sinasumasalungat. Mga Ginoo, pagpaliban natin ng talakayan bukas. Gusto ko nang magalmusal. Kapitan General, dumating dito ang anak ni Kabesang Tales. Hinihiling niya na mapalaya ang kanyang lolo na sa pagkabilanggo, kapalit ng kanyang ama.
Siya, padala ng tinyente ng Guardia Civil upang pakawalan. Abakoy! Hindi ka pa natatawag ito ka na. Tinatawag na salamin ang lahat na ibabaw na pinakinis na inilaan upang gumawa sa pamamagitan ng tilamsik na liwanag ng mga larawan na nasabi na ibabaw na pinakinis. Ang mga bagay-bagay na bumubuo sa ibabaw na pinakinis ay nahahati sa mga salaming metal at salaming kristal. Kung bibigyan kaya kita ng pinutol na kahoy, sabihin na natin kamagong na pinakinis at pinahiran ng barnis, o kaya isang marmol na pininturahan ng itim na pinakinis rin, o isang kasabek na kasisinaga ng mga larawan at mga bagay-bagay sa kanyang harapan. Paano mo mauuri ang mga salaming nabanggit? Ang salaming kamagong ay ang salaming kahoy. Ang salaming kamagong ay kasama ng mga salaming punong kahoy. Ang kahoy ay mga punong kahoy tulad ng mangga at santol. Alam mo nito, sagutin mo ang tanong ko. Aray! Ikaw, huli ka pa nga sa klase, nag-iingay ka pa. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mo sagipin ng iba. Anong pangalan mo? Placido po. Placido Penitente. Mas mabuti kung tawagin kitang Placido Bulong. 15 araw na palang liban mo, isa pa't magpapakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lang po akong liban. Sa tuwing niliban ka ng isang araw, 5 ang katumbas. Kapag lumiban ka pa ng isa, lalabag ka na. Mamarkahan din kita na isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon mo. Kung lalagyan niyo po ng guhit ang aking pangalan, dahil sa di pagkaalam ng leksyon, ay dapat niyo pong tanggalin ang guhit sa di ko pagdalo sa araw ngayon. Aba, at bakit? Hindi ko po maisip kung ang wala rito ay makapag-ulat ng leksyon. Kanina umaga, nakipagkita ako kay Padre Rene. Sinabi niya sa akin ang nangyayari sa Los Baños. Lahat daw ay tutol. Hinayaan nila na ang kataas-taasan lupon para ng preminarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang sabi ko kay Padre Rene. Ang sabi niya ay, si Don Custodio, isang kasungganin ng lupon ang magdedesisyon. Ngunit kung hindi sangayon si Don Custodio? Sinabi ko rin niya kay Padre Rene at sinagot niya ako na malayo na raw ang ating narating. Nagawa na ang ating kahilingan na may uwang sa isang kapasyahan. Kung mapapapunta sa ating panig si Don Custodio, ay matitiyak ang tagumpay. Sa paanong paraan? 2 paraan na sinabi sa akin ni Padre Rene. Ang inchik na si Quiroga. Ang mananayaw na si Pepay. May isang paraan pa. Maaari tayong lumapit kay Ginoong Pasta. Ang abogadong iniyan ang payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siya sa kamag-aral ng aking kamain. Ang problema nga lang, paano natin siya lalapitan upang pakiusapan si Don Custodio na tayo ay paboran? Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalaguyo na mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghandog ng mga kalaguyo? Huwag ka ng Marte. Isipin mo na lang ang ginawa ang mararanasan natin roon. Isa pa, kilala ko ang babae. Siya si Matea. Huwag mang Ginoo, gumamit tayo ng ibang paraan. Ako ang kakausap kay Ginoong Pasta. Kung hindi man ako magtagumpay, tsaka tayo gumamit ng ibang paraan. Ikaw pala. Maupo ka. Kumusta naman ang iyong main? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Naparito ako upang makiusap sa inyo na mamagitan sa aming panig. Alam ng kabataan ang labis na pagmamahal nyo sa bayang Sinalangan. Kaya nais namin humingi ng tulong upang mapakiling sa amin si Don Custodio. Ayokong makialam sa ganyang mga usapin. Mahal ko ang aking bayan at naghahangad ang pag-unlad. Pero hindi ako maaaring sumulo ng basta-basta. Marami akong ari-arian kaya kailangan ko na iba yung pag-iingat. Hindi ko po hangad ang inyong kapahamakan. Pagpapalagay ko na hindi masamang makiisa sa pamahalaan at ialinsunod ito ng mabuti. Iisa lamang ang aming layunin, magkakaiba lamang ng pamamaraan. Kahangahangang kasagutan, ngunit hindi nyo pa rin ako mapapapayag. Binata, isang tabi mo na muna ang inyong hakbang at yan ay sadyang mapanganib. Ang may papayo ko lang sa iyo ay, hayaan mo ng pamahalaan ang gumawa. Ganun po ba? Mauna na po ako. Kaawa-awang binata. Ako man ay nagkaroon ng ganong kaisipan. Pero, kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Asa ng 9,000 piso ang iyong inutang?
Ako wala na pila. Kunyente, sundalo, lahat sila utang sa akin, wala bayad. Tulungan mo ako paano bayad utang. Sayang, ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Pero dahil kaibigan kita, gusto mo ba gawin na lang natin 7,000 ang iyong utang? Nakakapapasok ka ng kahit anong iyong naisip. Katulad ng kahunan lang para, bakal, porselana, at mga baril ng tulisan. O ano, payag ka ba? Sige payag ako basta nakikita pera. Pero delikado kontrabando. Baka huli tayo mga sundalo. Shh, huwag ka maingay. Ngayong gabi, may paparating akong ilang kahong baril. Gusto ko, tulungan mo ko itago ito sa iyong bodega. Takot si Kilo ka. Pag meron ako baril, pero pag hawak ko, pikit aking mata. Madali akong kausap. Kung ayaw mo, magbayad ka ngayon din. Sige, di na ako takot. Tulong na kilog na kaibigan. Basta wag mo ako damay ha. Sige, huwag kang mag-alala. Sagot kita. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang pulso, walang ganang kumain. Kumakalit na ng gusto ang halangin sa kanyang katawan. Ay nako, parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong humihina. Pansin kong hindi mo binabasa ang librong binigay ko sa iyo. Huwag na. Sa loob ng isang oras, magsisimula ng imagsikan. Wala ng universidad, wala ng mag-aaral, wala na ding magpapahirap. Nagpunta ako dito para sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng nagpapaapi. Hindi ko alam. Magpasya ka. Anong nararapat kong gawin? Bumuo kayo ng isang grupo sa lakayin ng kumbento ng Santa Clara at hanapin nyo si Maria Clara. Huli na kayo! Patay na si Maria Clara! Patay na? Hindi totoo yan. Ika-6 ng hapon nung siya ay namatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ng lahat. Narito ang sulat ni Padre Salvi na dinala ni Padre Irene. At dahil din sulat na iyan kung bakit nagpis ngayon si Kapitan Tiago. Namatay? Namatay nang hindi niya alam na ako nabubuhay dahil sa kanya. Ano pang silbi ng paghihimagsik ko kung wala na siya? Kawawang tao, labis na naghirap, naghintay ng napakamahabang panahon para sa iniibig. Ngunit heto ang nakuha niyang ganti, sadyang napakalungkot ng tadhana nilang dalawa. Ano nang balita sa pinapahanap ko sa'yo, Sagan? Napapabalita sa inyong asawa. Ipaalam mo na lang sa kanya na ipinapahanap ko siya sa mga Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita sapagkat kailangan ng 10 taon ng isang tao upang maikasal muli. Sino naman po ang mapalad na ginawa? Sino pa? Ay si Juanito. Oh, ba't naririto ka? Ba't hindi mo sundan sa luneta ang mga kay kikinis at kay gaganda? Mga Pranses na mananayaw at mga ngata? Teka, di ba ikaw nagpatawag sa akin upang tayo magkita? Oo, ako kung ako. Mabuti naman po at dumating kayo. Kagabi, parang hindi mo man lang ako napapansin na nasa harap mo ko. Parang ang mga mata mo lumuluwa sa mga Pranses na nasayaw at pakimbot-kambot sa harap ng entablado. Mo sa akin isisi, sapagkat wala naman ako nalalaman sa mga mananayaw na iyan. Gayon? Ako ba may kasalanan ngayon? Alam mo naman para sa iyo lamang ang aking mga mata. Mga naisip kong makita at pagmasdan. Ating ang panahon, ang Pilipinas ay makakalaya. At doon palang mapapatunayan ang aking kaligayahan at aking mga pangarap. Pangarap? Pangarap? Sabi ni Tia, alipin daw ang bayang ito. Paano kung matalo kayo sa pakipagtalo? Magkakatotoo yan, matutuwa pa rin kami kung may maghahanap sa aming bangkay. Ngitang madarama kung kayong mga nabubuhay ay nagpapahalaga. Basta mapapatunayan ang aming kabayanihan sa oras na ialay ang aming buhay sa lupang tinubuhan. Kukuha lang ako ng inumin natin. Ang sarap ng sopas na ito. Ano ikatawa rito? Pansit lang? Kakaiba ito sa pansit na ating kinagisnan. Ang hirap namang tandaan. Sa ngalan ni Don Custodio, binibinyagan kita bilang proyekto ng mga sopas. Para kay Don Custodio, ang panukalang sopas. Kay Padre Irene naman ang lumpiang Shanghai at ang mga tortang alimango ay sa mga praile. Pansit gisado naman para sa bayan. Dahil katulad ng pansit ang mga inchik. Tayo ang tumatangkilik pero sila ang nakikinabang. Para mapamahalan natin ngayon.
Hindi. Dapat ialay ang pansit kay Quiroga. Isa sa pinakapakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ang eminensya negra kay Simon. Maghinay-hinay kayo mga kapatid. Posible ring may mga espiya sa kanila. At posible ring may pandinigang dingding. Lalabas lang ako upang ipalabas ang iba pang mga ulam. Nakita ko ang paboritong tao ni Padre Sibayla na umalis agad nang napansin niyang nakita ko siya. May nagmamasid nga sa atin. Ginoo, narinig mo na ang planong paghihimagsit ng mga estudyante? Wala akong nalalaman o kinalaman sa inyong sinasabi. Mukhang hindi ito natuloy. Marami lang estudyante ang nasangkot. Kaya mabuti pat sunugin mo na ang mga kasulatang meron kang kaugnayan sa paksang ito para hindi ka na madamay. Sige, salamat sa inyong impormasyon. Kaya ikaw, Basilio, dumalo ka ba sa piging kahapon? Hindi po. Ako inanyayahan, ngunit hindi ako nagpunta sapagkat kailangan kong bantayan si Kapatan Tiago. Mabuti na lamang at hindi ka dumalo. At pilitin mong iwasan ang mga mag-aaral na may kinalaman sa akademya. Kasama ba si Simon sa mga napagbintangan? Hindi, subalit sinaktan siya ng isang di kilalang tao. Mabuti kung ganun. Ang mga tulisan, may kasama ba sa kanila? Puro mag-aaral lamang. Panay pagtulig sa pagbabala at pagpatay sa mga praile ang nilalaman ng mga paskil na kagawa ng mga estudyante. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Ikaw rin. Matutuwa ka, Basilio? Wala naman tayong klase. Pahinga na naman tayo. Magaling, di ba? Sa wakas, bakasyon na. Ano ba talagang nangyari na dapat nating ikabahala? Dapat ikabahala? Wala naman. Ipadadala naman daw tayong lahat sa kulungan. Ginatutuwa mo pa iyon? Aba, kung walang klase, di ba dapat magsaya? Sige, mauna na ako. Akala ko naman kung bakit siya masaya. Juanito, mabutit nakita kita. May gusto lamang sana akong itanong sa'yo tungkol sa mga paskil na sinasabi nila. Wala akong kinalaman dyan, Basilio. Alam mo yan. Teka lang, huminahon ka, namumutla ka na. Hindi ako kasama ng mga kamag-aral. Kasabi lang nila ako upang sila'y gabayan. Inosente ako. Tandaan mo, hindi ako kasama sa mga kilos ng mga kapisanan. Mas mabuti na ito. Dahil sa ganitong paraan, masusubok ang pagmamahal natin sa bayan, sa Pilipinas. Sa pagsubok dapat pumaroon dahil naroon ang karangalan. Action. Sino at bakit ka pumanik dito? Nais kong makausap si Makarade, kaibigan niya ako. Maghintay ka sa ibaba, Indio. Ba't na pa rito ka, Basilio? Gusto sana kitang makausap. Indio, sino ka? Basilio po. Mabuti naman at di mo na kami pinahirapang maghanap sa iyo. Ngayon, dinarakad ka na namin. Wala naman akong ginagawang kasamaan. Anong dahilan at ako'y inyong galaksin? Huwag ka nang umalma pa, Basilio. Sa karwahe ko tayo sasakay. Muntik nang dumanak ang dugo sa lansangan. Mabuti na lamang at napigilan ko, Kapitan. Oh, bakit tila naman mutla ka ata, Kapitan? Okay ka lang po ba? Si Basilio, may babalita ba kayo sa kanya? Ah, yung ampun mo. Hindi mo ba nabalitaan? Isa siya sa mga kabataang dinakip. Kapitan Tiago. Kapitan Tiago. Kapitan! Inaresto ba si Tadeo? Oo, kakabari lang sa kanya. Hindi na rin. Paano naman yung mga utang niya? Hinaan niyo po boses niyo, baka madamay kayo. Ako nga isinunog na yung librong hiniram sa kanya. Totoo bang inaresto rin si Isagani? Bobong Isagani yan. Hindi naman siya dinakip kung bakit pumunta pa siya sa tanggapan ng Kapitan General at magpresinta. Paano na si Paulita? Marami siyang tagahanga dyan. Maaari siya magdamdam ng bahagya. Ngunit hindi magtagal, magpapakasal siya sa isang Kastila. Nag-iwas si Kapitan Tiago ng kanyang mga riyan sa kumbento ng Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa Korporasyon ng mga Pari. Nag-iwas din siya ng 20 piso para sa mahirap at nasisipag na mag-aral. Tungkol naman sa 25 piso na pamana niya kay Basilio, na binawi niya rin bago siya mawala, ay sa bulsa ko na lamang kukuhanin upang maibigay ito. Handa akong ialay ang lumang damit Franciscano. Mahalaga ito sa akin pero alang-alang sa aking kaibigan na hindi ko man lang nadalaw nung panahon siyang naghihingalo, ay handa ko itong ibigay. Prank na lamang ipaso sa kanya dahil nakaprank naman ito na magpakita ang kaluluwa. Dadamitan ng bangkay alin man lumang damit. Hindi napupunan ng Diyos anumang damit ay suot.
Iha, dapat pumunta ka sa Kura Paroko sapagkat siya'y makapangyarihan. Di mo ba naalala? Siyang nagpalaya sa iyong ingkong nung nasa bilangguan. Ano huli? Narinig mo ba ang payo ng hukom? Nabasa ko na rin ang ganong payo sa Aklat Dasalan. Kapag lumapit tayo kay Padre Camora, sigurado maliligtas natin si Basilio. Tsaka wala ka naman dapat alalahanin kasi kasama mo ko. Maaaring kayo na lang po bang pumunta sa kumbento? Hindi maaari huli, sapagkat mas maiging humiling ang dalaga kaysa sa matanda. Tara na huli. Sandali lang po. Kung alam niyo lang ang aking dahilan. Kung pupunta ako sa kumbento at lalapit kay Padre Camora, may papahama ko ang aking sarili. Susumpain ako ng mga tawot ng Diyos. Hindi ko ito nagawa sa aking ama. Ngunit magagawa ko ba ito para kay Basilio? Hindi. Hindi ko ito magagawa. Kasusuklaman ako ni Basilio kapag nalaman niya ito. Kahit ano pang sabihin nila, walang nakakaalam sa namagitan sa amin ni Padre Camora. Hindi nila ako maiintindihan. Huli, ano ba gagawin tayo? Bumalik na lang po tayo. Ayoko na. Sige, bumalik ka kung ayaw mo. Kapag ipinatapon na si Basilio at pinabaril sa daan, sasabihin nilang tinangkang tumakas ni Basilio. Kapag patay na si Basilio, nasa uli pagsisisi Huli. Halika na, Huli! Huwag po, ayoko po pumasok dyan. Maawa po kayo sa akin. Kailangan mo itong gawin. Padre Camora. Lumapit ka, Huli. Huli. Alam kong may kailangan ka sa akin at alam mo may kapalit iyon. Ano ba, Huli? Akala ko gusto mo pala si Basilio. Maawa po kayo, Padre Camora. Ano ba? Huli! Huwag po! Bitawan niyo po ako! Teka, Huli! Nabalitaan niyo na ba ang nangyari kaninang hapon? May dalaga daw na tumalon mula sa bintana sa kumbento. Bumagsak siya at namatay. At kasabay daw nun, ay may isang babae nagsisisigaw at nagtitikiling. Parang isang baliw habang lumalabas sa kumbento. Mahal kong Paulita, ipinapangako kung ikaw lang ang aking iibigin hanggang sa aking kamatayan. Ikaw lang din ang aking iibigin, Juanito. Binabati ko kayo, naway mamuhay kayo ng matiwasay at payapa. Maraming salamat po. Pinapangako po, Ginoong Simon, na kami po ay mamumuhay ng mapayapa. Juanito, maaari ko bang makausap si Paulita? Sige po, Ginoong Simon. Paulita, mauna na. Prado ka na ba iyan sa pinasok mo? Opo, sigurado na po ako. Kung iniisip niyo po si Isagani, huwag na po kayong mabahala sapagkat hindi ko na po mahal si Isagani. Tsaka isa pa po, si Juanito po ay bubuhay sa akin at magbibigay ng magandang buhay. Kung sa tingin mo yan ang tama, hindi na kita muling kukulitin pa. Lagi mong tatandaan na hindi laging isip ang nagtatakda kung sino ang dapat nating mahalin, kundi ang puso. Hindi lahat ng tao ay pinalad na makita ang kapares nila sa buhay. Yung taong katuwang nila sa panghabang buhay. Maswerte ka kung ang taong iyong nahanap ay mamahalin ka ng tunay. Sige Iha, naway nauunawaan mo naman ang aking sinabi. Muli, binabati kita, maligayang kasal. Ginoong Simon, paniging masamang anak at kapatid. Halos 4 na buwan nang nakakaraan simula nang hindi tayo nag-usap tungkol sa inyong mga binabalak. Tumanggi ako at sa huli ay tama kayo. Nang nagsimula ang himagsikan, hindi rin ako nakiisa. Kaya ng mga bigaw ang mga kulisan, ang kapalit ng aking ginawa, pagkabilanggo. Ako'y sasaling na sa inyo para sa paghihimagsik. Salamat binata, salamat. Nitroglicerina. Oo, isang dinamita na gagamitin natin sa himagsikan. Sige, Ginoo, masusunod. Huwag ka mag-alala, Basilio. Maayos din ang lahat. Oy, Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita, Basilio, sapagkat iba na siya bukas. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit isa lamang ang aking pagkakataon. Huwag ka nang pumunta. Makinig ka sa akin mabuti, Sagani. May dinamitang sasabog sa lugar na yun anumang oras mula ngayon. Kaya huwag na siyang puntahan pa. Ngunit iba na siya bukas. Binalaan na kita, kaibigan. Ngunit hindi ka nakinig sa akin.
Ginoong Simon, mabuti na lang ang makarating ka. Halika at samahan kami sa pagkainan. Salamat sa iyong pagalok. Ngunit may mahalaga talaga akong bagay na gagawin na hindi ko maaari ipagpaliban. Pasensya na, ngunit kailangan ko na talagang mauna. Ang ganda naman ng lampara ngayon. Sandali, ano ito? Manit Tassel Paris, Juan Crisostomo Ibarra. Ay, masamang biro yan! Ano ba kayo? Di naman siguro totoo yan. Sulat yan ni Crisostomo Ibarra. Hindi ako pwedeng magkamali. Kaya, yan sa tayo patayin? Huwag niyong alalahanin niyan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Rene, pakitaas ang mitya na lampara. Sige, saglit lamang. Magdanakaw! Ano kaya nangyari, Ginoong Simon? Padre, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Walang anuman. Pero ano nga pa nangyari sa'yo? Isang kasalanan dahil ayoko nang maghirap. Tiyak na ang aking kamatayan. Uminom ako ng lason. At may gusto akong ipagtapat sa inyo. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad po. Marahil di niya magugustuhan ang iyong pamamaraan. Bakit ako na lang lagi ang nagdurusa? Huwag mo siyang paghihina kita. Gusto ko sanang mangumpisan.